Napaka-interesting pong topic ang ating pong tatalakayin po ngayon, gagawa ng reaction. Title po nito, Senator Amy Marcos may agam-agam sa executive order sa West Philippine Sea Security. Pakinggan po natin to, no? Pero bago po ang lahat, huwag niyo po sana kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng itong mga video. Simulan na po natin to. Let's do this. Ang presidential sister na si Senator Amy Marcos ang nagpahayag ng pangamba sa inilabas na Executive Order 57 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong palakasin ang seguridad sa West Philippine Sea. Partikular na tinukoy ng senadora ang Section 7 na nag-ootorisa sa National Maritime Center na tumanggap ng mga donasyon, kontribusyon o regalo mula sa domestic at foreign sources na naaayon sa batas at regulasyon para sa pagtupad sa kanilang mandato. Naaayon sa batas at regulasyon, ibig sabihin legal po yan, no? Para sa akin po, no, wala pong masama yan. Actually, wala pong pilitan, no, kasi donasyon po yan, di ba? Pusang loob na ibibigay mo, di ba? Kaya anong problema dito? Foreign sources na naaayon sa batas at regulasyon para sa pagtupad sa kanilang mandato. Para kay Senator Marcos na chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, maaaring magamit ito sa panghihimasok ng mga dayuhan sa issue ng West Philippine Sea. Well, hindi naman tayo madidiktahan, no, dahil mismong tayong gobyerno, no, sa gobyerno po natin ni President Bongbong Marcos, sila pa rin ang may huling say dyan. Hindi po siya pwedeng diktahan po ng kahit sa sinong bansa. Dahil unang-una siya po ang presidente. So ano pong magiging problema po dito sa sinasabi na to ni Senator Amy Marcos na kapatid po ng ating presidente? Ito po yung mahirap, no? Noong parang iniisip nila na parang walang ginagawa o hindi pumapalag itong ating presidente Bongbong Marcos, sinasabi nila na weak leader daw itong ating president Bongbong Marcos. Tapos ngayon po na pumapalag po tayo at talaga pong hindi na po uubra yung ginagawa po ng China sa atin na pambubuli dyan sa West Philippine Sea, nilalagyan naman ng butas nila, no? Alam nyo na kung bakit sinasabi to ni Senator Amy Marcos, no? Dagdag ng senadora, solusyon para sa kapayapaan ang kailangan mula sa mga bansang nagsasabing tunay silang kaalyado ng Pilipinas para mapigilan ng panibagong sigalot. Giit pa ni Senator Marcos, dapat manaigang kalmadong pag-iisip, mahinahong pananalita at kalkuladong mga desisyon sa pagtugon sa issue. Ito kasi yan, di ba? Bilang isang bansa, para sa akin, bilang isang bansa kasi, kailangan po nating pumalag. Kasi po, mawiwili po kasi ang China sa pambubuli po sa atin. Diba? Kasi po kung mananatiling ganun-ganun lang at wala pong ipapalabas po na executive order ang ating presidente, kumbaga iisipin ng China na ganun-ganun na lang tayo nilang bubulihin dahil hindi nga po tayo pumapalig. Maling-mali po kasi yun, no? Kumbaga, hindi naman po porque naglabas po ng executive order dyan sa West Philippine Sea ang ating presidente ay mag-i-spark na yan ng gera. Ito lang masasabi ko dyan, no? Ito lang, pinahihiwatig lang ng ating presidente na hindi tayo basta-basta lang gaganunin ng ibang bansa. No, karapatan po natin yan at unang-una teritoryo po natin yon yung nasa West Philippine Sea. Yun po ang pinaglalaban natin dahil hindi na nga po tayo makapaglayag dyan sa West Philippine Sea, lalo sa ating teritoryo ng mapayapa. Lagi na lang po tayong hinaharas ng China. So wala pong ano dyan, wala pong masama doon sa ginawa po ng ating presidente na maglabas siya ng executive order dyan sa West Philippine Sea. At nagsisimulaan niya ito sa maayos na pakikipag-usap sa China at iba pang claimant countries sa West Philippine Sea. Payo ng presidential sister, huwag magpadalos-dalos at basag ulo para maprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino. Huwag magpadalos-dalos at huwag basag ulo. Tayo ba nakikipagbasag ulo? Senator Amy, sana naiisip niyo po yung sinasabi niyo, no? Hindi po nakikipagbasag ulo ang Pilipinas. Diba, tayo po ang binubuli, tayo po ang tinitira lagi ng water cannon, tayo po ang nasasaktan. So, paano nyo nasabi na hindi mahinahon yun yung ginawa ni President Bongbong, which is actually para sa akin late na nga late reaction na nga yun diba? Pero kung iisipin mo, diba, tama lang yung ginawa ng ating presidente. So, no, sa mga nakakaalam dyan, no, matatalino naman tayo lahat, alam nyo na, no, kung bakit ginagawa na to ni Senator Amy Marcos. So, alam niyo na sa susunod na eleksyon, no? Hindi naman na kailangang i-memorize yan. Dapat alam niyo na yung mga gagawin niyo. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva naghain naman ng resolusyon na nagpapahayag ng mariing pagkondena ng Senado sa patuloy na agresyon, pangaharas at delikadong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea.
Nakasaad sa resolusyon na bagaman suportado ng Senado ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na tumugon kontra sa patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea, hinihimo pa rin ito ang ilang ahensya ng gobyerno na gawin ang lahat ng legal at diplomatikong pamamaraan para mahinto na ang agresyon ng China sa West Philippine Sea at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Yun naman talagang gusto rin talaga natin, di ba? Diplomasya talaga eh. Kasi talagang mas maganda yung sa legal na paraan talaga. Pero itong executive order na to, hindi ito magpapa-spark talaga ng gera. Ito, karapatan po natin yan bilang isang Pilipino, bilang isang bansa, no? At meron po tayong presidente. Kasi po hindi po gagawin nga to ni President Bongbong Marcos, no? Magiging pilay po ang Pilipinas po pag ganito. No? Kumbaga mananatili po na iisipin ng China na kayang-kaya nila tayo. No? Kailangan po talaga maglabas ng ganito. Kaya doon po sa mga kumukontra po sa ginawa po ng ating presidente na to, nako alam na kung bakit. No? Mahirap po maging probinsya po ng China ang Pilipinas. No? Hindi po ako papayag at alam ko po 10 po sa inyo at libo-libo po tayo dito na hindi po tayo papayag na maging probinsya tayo ng China. Diba? Hindi po pwede yon. May sarili po tayong bansa at meron po tayong soberanya. Kailangan po nating ipaglaban yan. Kaya ang ginagawa po ng ating presidente ay tama. Suportahan po natin ang ating President Bongbong Marcos. Si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros hindi naman na nagulat sa umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para sa senadora, kilala naman ng dating Pangulo na inuuna umano ang relasyon sa China kaysa sa national interest ng Pilipinas na naging malinaw niya sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Hindi rin naman umano binigyan ng nararapat na pagkilala ni Duterte ang 2016 arbitral ruling kaya hindi na umano katakataka kung anong kasunduan pinasok nito. Hindi ko gusto to si Senator Risa Hontiveros, pero may punto siya dito, no, para sa akin, no. Kasi yun nga, no, nasabi niya nga dito na parang dinisregard ni ex-President Duterte yung 2016 Arbitral Award po natin, no. At yun nga, talagang kahit naman tayo, no, matatalino tayo eh. Alam natin yan na talagang nakikipagkasundo talaga siya sa China gentleman's agreement na yan. Laway-laway lang yan eh. Kumbaga eh. Kaya po tayo napapahamak ngayon. Kaya po tayo binobomba ng China dahil po sa gentleman's agreement na yan. Na laway-laway lang. No, na iniisip siguro ng China na tayo talaga yung sumusubay kasi pinapangatawanan nila na may ganoon tayong agreement sa kanila na which is hindi po yan pwedeng i-honor ng ating presidente ngayon na si President Bongbong Marcos. Unang-una wala pong written agreement yan, no. Kumbaga hindi po yan uubra po talaga ngayon, no. Talaga pong may punto po dito si Senator Risa Hontiveros, no. Kumbaga hindi talaga po tama po talaga yung ginawa ni ex-President Duterte. At ayun na nga yung sinasabi na mas pinapriority ni ex-President Duterte yung pakikipag-collab ba, parang ganoon no, sa China noon kaysa sa ng mga mamamayan niya. Kasi naramdaman po natin unang-una tinabla rin po ang US, di ba? Kung tutuusin noong time na yon. At talagang sa China po dumidikit po ang ating ex-President Duterte. Kaya talagang ngayon po ramdam na ramdam po yung balik at sana po talaga na malitis po sila, no, maimbestigahan po yan po si ex-President Duterte at sila Harry Roque dahil dyan po sa gentleman's agreement na yan. Dahil po dyan nagkanda leche-leche po talaga. Wala naman anya sa posisyon si Senator Jinggoy Estrada para questionin ang sinasabing kasunduan ni Duterte at China, pero tiwala itong dumaan sa masusing proseso ang desisyon kaugnay sa issue. Muli rin itong pinabulaanan na ang kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Erap Estrada ang nangako sa China na tanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Well, talagang si ex-President Erap Estrada na rin nakakalam ng katotohanan na yan, no, which is siyempre talagang hindi rin naman ilalaglag ni Senator Jinggoy ang kanyang ama. At tungkol sa sa sinasabi ni Jinggoy Estrada sa ex-President Duterte, no, na parang lumelevel siya, no, parang ayaw niyang sumang-ayon o kumbaga. Ayaw niyang manghimasok talaga, no, kumbaga. Pero para sa akin talaga maling-mali 'yon yung ginawa ni ex-President Duterte, no. Kaya yun nga, matatalino po tayo lahat. Ulitin ko, matatalino po tayo lahat. Tayo po ang may kapangyarihan sa eleksyon. Kaya alam nyo na po, basta po tayo kung Pilipino ka, dapat pro-Pilipino ka at hindi ka pro-China. Ilaban po natin ang ating bayan. Ilaban po natin ang ating paninindigan para laban sa ating bayan. Ilaban po natin ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea dahil po tayo ay Pilipino.
Ayun lang po, no, napakinggan po nyo. So yun nga po talagang inaano po ni Senator Amy Marcos na presidential sister po, no, ang executive order po ng kanyang kapatid na President Bongbong Marcos. Ano pong masasabi nyo rito? Okay, i-comment nyo na lang po sa baba kung ano pong nararamdaman nyo at sa loobin nyo dito po sa topic na to, no. Huwag nyo rin po sana kalilimutan na i-like po tong video to para po makita pa po ng maraming tao. At sana po huwag nyo rin sana kalilimutan na mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel. Until next time, ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.